Ayun po, magandang araw po muli sa mga kapatid ko dyan from Freedom Park. It's nice to see me again. Kasi sa sinasabi ko nga, kayo lang ang nakakita sa akin at hindi ko yung nakikita. Mas maganda pag tayo ay nakabayad Zoom, but mahirap kasi ang network dito. Patay-patay. Kaya hindi tayo makapag-focus, maging hindi maganda ang resulta. Kaya tiis-tiis lang muna, tsaga lang muna. Hindi naman importante na makikita ko kayo. Ang importante is that ma-deliver ang message ni Lord. Kaya salamat po sa Panginoon for this great privilege, honor for me to share His word even in these difficult times, mga kapatid. Hindi na tayo magtagal pa. If you have a Bible, kindly open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. Actually, dalawang verse po ito. 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17. And then 1 Timothy chapter 4 and chapter 4, verse 8 and 9. So, I'll be reading first in 1 Corinthians chapter 3. Verses 16 and 17. In verse 16, sabi dito mga kapatid, don't you know that yourselves are God's temple? Don't you know that God's Spirit lives among you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. God's temple is holy, and you altogether are that temple. In 1 Timothy chapter 4, verse 8, sabi dito, verse says 8 and 9, it says, training the body has some value, but being godly has value in every way. It promises help for the life you are now living and the life to come. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita, mga kapatid. Let us bow down our head before we start. Father in heaven, Lord God, we acknowledge you. We acknowledge your presence, your Holy Spirit, Lord. We all believe that apart from you, God, we can do nothing. And as we meditate your word this morning, I pray, Lord God, in the mighty name of Jesus, that you're going to open our hearts, our mind, oh God, to understand your word deeper, Lord. And we are so thankful, Lord, because you're always there for us, even though times get bad, times get difficult, but alam namin, Panginoon, na hindi kayo nagkulang sa amin. Alam namin, O Diyos, na hindi niyo kami pababayaan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, nawa ang inyong mga salita ay patuloy na mag-encourage sa amin. Tuloy, Panginoon, na mag-lift up sa aming spiritual na buhay. At tanging kayo lamang po ang mapurihan sa sandali at sa mga oras na ito. These things we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And amen. According sa mga passage na ating binabasa, mga kapatid, actually ginagamit ko English version. Kasi na, pag Tagalog, medyo mahirap sa akin kaysa sa English, I do not know. But I will try na mag-Tagalog. Anyway, my topic in this morning, mga kapatid, is pinamagatan ko po itong taking care of your physical and spiritual. Taking care of your spiritual and physical. So, bakit kailangan na pangalagaan natin ang ating physical at spiritual na buhay? Well, napaka-importante, mga kapatid, na lagi nating alagaan ang ating physical. Lalong-lalo na ang ating spiritual. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because when our physical is weak, kung may panambahan, how can we go to church? And how can we sing to the Lord? How can we dance to the Lord? How can we kneel down to the Lord if our physical is weak? So, importante na laging healthy yung physical natin. And how can
we read the Bible if our spiritual also is weak? Di ba? Pag ang spiritual natin, mga kapatid, experience ko to. And I know experience ng bawat isa sa atin as a human. Sometimes nangihina tayo. When our spiritual is weak, that time, parang mawawala ka ng gana. Wala ka ng gana magbasa ng salita ng Diyos, wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang mag-share ng salita ng Panginoon. Why? Because your spiritual is weak. So that's why it is very important that we should take care of our physical and our spiritual health. So the question is this: how can we take care our physical health? So unahin na natin ang physical. Once again, mga kapatid, no? Sabi ni Paul, the spirit is ready but the flesh is weak. Kaya dapat balanse ang physical at spiritual natin para ang ating paglilingkod sa Panginoon ay talagang tayo ay makapagpatuloy, tayo ay maging masaya. So, how can we take care of our physical health? So, let us first, unahin muna natin yung physical health. Now, in 1 Timothy, sa binabasa ko kanina, sabi doon, physical exercise has a value. Hindi sinabi doon, mga kapatid, that physical exercise has no value. Hindi siya nasabing walang value. But sabi doon, physical exercise has some value. Ibig sabihin, may value, may halaga yung physical exercise. Alam nyo, maybe si Timothy, nung sinulat ito ni Paul, kasi si Timothy, mahilig siguro siya sa pag-iinsayo, sa pag-exercise. But, ang nagiging masama lang, pag lagi ka na lang sa physical, no? Hindi na nabalance, hindi na nabalance. Kaya, niremind ni Paul na, sinasabi dito, but being godly has value in every way. So, binigyang diin pa rin niya yung being godly. Kasi siguro, si Timothy, yung time na noon, puro physical na siya. Naiwanan na niya ang spiritual. But, what my point is that, may value, may halaga ang exercise. Kaya, first thing na gusto kong i-share sa inyo, how do we take care of our physical health is, number 1, exercise. You know what, mga kapatid, dito sa amin, kasi sa probinsya, alam niyo naman ang mga gawain dito. So our exercise here is yung mag-gardening, magtanim ng mga gulay. Kasi sa gawa namin dun, pag yung ginagawa namin, pinagpawisan kami. Parang exercise na yun sa amin. We don't need to push up or jogging or whatever we do for our exercise because we have already exercise sa aming pagtatanim. And recently, ginagawa ko yan ngayon. May mga garden din akong ginagawa yun while naglingkod ako sa Panginoon. Kasi minsan tumutulong din ako sa aking parents kasi pag tayo binata, maganda rin na maging example tayo sa ating pamilya. Although mas importante yung gawain ng Panginoon. But what I mean is that kung may time ako sa pagtulong, siyempre tutulong ako sa parents ko, nila mama. So that's why ginagawa ko yan, yung pagtanim. Kung pwede lang ipakita ko sa inyo yung mga tinatanim ko sa mga ina-uploads ko. Doon sa Facebook, siguro nakita niyo mga gulay, kadalasan yung mga tinatanim namin. Kaya, yun ang exercise namin. But dyan sa inyo, kasi wala namang lupa na pwedeng dyan, pagtataniman. Kaya it is better for you na kung may time mag-exercise. Kasi bakit importante yung exercise, mga kapatid? Kasi according to them, sabi nga sa iba, na kapag madali kang pinagpawisan, it means healthy pa yung body mo.
yung physical mo. Pero kung kahit anong pagod mong ginagawa mo, hindi ka na pinagpawisan, ako, delikado na yan. Hindi na yan normal mga kapatid. Kaya if we have a time para maging healthy yung physical natin, we must do exercise. Kasi lalo na pag mga yung kinakain natin, sobrang taba na, tapos hindi ka na pinagpawisan. Kaya nga, obviously, siguro nagja-jogging din naman kayo, nag-exercise din naman kayo. But I just like to remind you na kung ginagawa natin yan, patuloy natin. Kasi that is for our good benefits sa ating physical na katawan mga kapatid. Kaya I recommend you to exercise. Kasi, bakit? Why? Because during these days, importante ang pangalagaan natin ng ating physical. Bakit? Alam naman natin that we are still facing this pandemic, this COVID. Kasi alam natin mga kapatid na ang mga tao ngayon, pag yung physical natin naging weak na, inuubo tayo, sinisipon tayo, ay nako, iba na ang inisip ng mga kapitbahay natin. Baka ano na yan? COVID na yan. Di ba? Ganun ang iniisip nila. Kaya it is better na alagaan natin ang ating physical para iwas sa sakit mga kapatid. So exercise. Pangalawa, I recommend you complete meal. Yung kumpletong from breakfast, from lunch to dinner. So, dapat perfect yan. Dapat kumpleto yan. Ano man yung mga kinakain natin sa breakfast, kasi dyan sa inyo, experience ko, na hindi kayo sanay pag-breakfast, kinakain nyo, tinapay, ganon, mga coffee, yung iba. But dito sa amin, hindi kasi kami sanay. Kasi nga, batak yung katawan namin sa mga mabigat na gawain. Kaya laging breakfast namin is, talaga, kanin talaga. Minsan lang kami, although minsan, nagkape lang kami, nagtinapay lang kami. But madalas talaga, ay kanin talaga ang kinakain namin. So, except kung tayo ay nagpa-fasting. Kasi siyempre, pag tayo ay nag-fasting, mayroon yang may purpose yan kung bakit ginawa natin yan. So, except fasting, so hindi talaga tayo kumakain. Yung iba, tubig lang ang iniinom. And I do believe when we fast and pray, I do believe naman na may protection ng Lord kasi experience ko rin yan. Kahit manghihina tayo, but we have, that is a command of the Lord. Jesus nga nagpa-fasting, di ba? Kaya kung hindi ka naman nagpa-fasting, so ba't di ka kakain? Ba't ayaw mong kumain? So siyempre, para magalagaan natin ang ating physical, so dapat kumain tayo kung wala namang purpose para hindi tayo kumain. Yung iba hindi kumakain dahil hiniwala yan. Yung iba, hindi lang sinisin sa messenger, ayaw nang kumain. Charot. But what I mean is that, kung walang purpose, so there's no reason na hindi tayo kakain. Number 3 is stay away or getting rid of alcoholic drinks or soft drinks. Or ina-add ko na lang yung soft drinks dito. You know what mga kapatid, in Ephesians chapter 5 verse 18, sabi doon, don't fill your body with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. So maybe wala naman sigurong umiinom ng alak sa atin diyan, no? But dito sa hindi dito sa simbahan natin, doon sa kabila sa alam niyo man may kabilang church dito sa Bangwalog. Although dati siyang membro dito, pero hanggang ngayon nung naging doon na siya sa kabilang simbahan, umiinom pa rin. Naglalasing pa rin. Si Uncle Tasky nga, siya yung naging witness sa taong ito. Hindi ko na lang i-mention ng pangalan, but when si Pastor Tasky pa ang naging pastor, naging manggagawa sa iglesia ng Bangwalong, is siya yung unang witness sa ugali ng taong to. Nagiinom pa rin siya hanggang ngayon. Naglalasing pa rin hanggang ngayon. But the Word of God says,
we should depart from being drunk. So, but instead, be filled with the Holy Spirit. Yun yung sinabi ng salita ng Diyos. So, kasi, minsan kasi, hindi lang, yung vices natin, yung bisyo natin, hindi lang alcoholic drinks, but sometimes bisyo na rin natin yung soft drinks. Diba? Alam naman natin kung ano yung resulta pag madalas tayong umiinom ng soft drinks, mga kapatid. It will make you acidic. Experience ko kasi yan when I was graduated in high school. Nagtrabaho kasi ako diretso sa city, in Tagbilaran. Sa pinsan ko lang din, kapatid ni Pastor Taski, kasi yung anak niya may tindahan doon. Kaya during those days, marang nasanay ako kasi pag city, mainit, saka gusto ko laging magpalamig. Kaya siyempre, yung tinatrabahuan ko, tindahan. Kaya sino ba na bang di mainggit, lalo na pag wala yung amo. Ahay. Kaya siguro walang araw na hindi ako uminom ng soft drinks, cobra. Kaya ang resulta, yung pag-uwi ko, parang kung na-experience diba yung kung umiihi ka, parang sakit kasi sa UTI, di ba? UTI, umasa tapos iniwan. Joke. So, UTI, in other words, no? Kaya, hindi naging maganda. Kasi, pag may bisyo tayong ganito, mga kapatid, nako, kung habang hindi pa huli ang lahat, titigil-tigilan na po natin. Kasi, may testimony sa ganyan eh. Wala na siya ngayon, kinuha na ni Lord during, I think, last January, if I'm not mistaken, or December pa. Kung kilala nyo si Pastor Bonnie Ada, maybe si Kuya Jun, kilala niya to. Isa sa mga dahilan kung bakit kinuha ang buhay niya dahil hindi kasi siya care sa kanyang physical eh. Kasi hindi siya pinapayagan ng doktor na uminom ng soft drinks, kumain ng baboy. Kasi nga, hindi na pwede sa katawan niya. Kasi weak na weak niya. Kasi yun kasi yung ginagawa niya, kain ng mga baboy, soft drinks. Lagi kasi yung ginagawa, yung kabataan pa niya. Kaya nagresulta nung nagkaedad na siya, hindi pa nga siya senior citizen. Pero grabe na yung sakit niya, diabetes, yung mataas yung sugar niya. Kaya testimony sa kanya na, kasi nakita ko sa niyang buhay eh, pinagbawalan siya pero ginagawa niya, inom pa rin siya ng inom ng soft drinks, kain pa rin ng mga baboy. Sometimes mga kapatid, totoo naman na hindi tayo natatakot dahil may Diyos tayo na pinaglingkuran. Hindi tayo matatakot na magkasakit tayo. But remember, dapat may wisdom din tayo. Hindi ibig sabihin na porket may Diyos tayo, naging abusado na tayo sa ating pisikal. Kain lang tayo na kahit ano nang kinakain natin. No, we should have a wisdom. Kasi hindi lahat ng kinakain natin na makapagbigay ng kabutihan sa ating katawan. Kasi during those days, hindi wala namang soft drinks, wala namang mga ganon-ganon eh. Mga vegetarian kasi yung mga tao during those days in the Bible. But ngayon, dami ng mga ina-add sa mga pagkain, diba? May preservatives, additives. Kaya dapat iwasan natin. Kung uminom lang tayo, hindi naman masamang uminom. Hindi masamang uminom. May control ka lang. Kasi pag wala kang control, sabihin ko sa inyo, aanihin mo rin yan. Pagdating ng mga kapanahunan, aanihin mo rin yan. Kaya, I do not know kung ano pang mga bisyo natin when it comes sa mga foods. But kung alam natin na hindi yan nakapag bigay kabutihan sa ating physical, huwag niyo niyang gawin. Kasi paano tayo makapaglingkod ng Panginoon? Paano tayo gamitin ni Lord kung ang physical natin is wala na, talagang bagsak na. Di ba? Magsisisi rin tayo. Kasi kaya we should, take care of our physical. Kasi importante yan mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, 1 Corinthians 3:16, that our body is God's temple. Kaya alagaan natin kasi templo ito ng Diyos eh. Hindi ito sa atin eh. Kaya alagaan natin mga kapatid. And lastly, ito, how do we take care of our physical health? Dinagdag ko lang rin ito kasi
most especially affected at makarelate ang mga youth dito, mga kabataan dito. For youth, avoid using gadgets. Yun. Lalo na sa mga panahon ngayon, online class na ngayon. Kaya masyadong babad talaga yung mga nag-aaral ngayon sa gadget. Kasi di ba? Wala pang face-to-face. But ina-allow natin yan kasi importante rin sa pag-aaral din natin yan Pero kung walang reason, siguro hindi naman sa lahat ng panahon talaga, hindi naman, I do not know kung araw-araw ba yung class, yung online class. But as far as I'm concerned, dapat iwasan natin. Kasi, ano bang epekto rito? Hindi lang kasi health natin pati mind. When it comes sa health, mga kapatid, siyempre yung radiation. Talagang, ano yan, kahit saan yung radiation, tagos-tagos yan sa mga katawan natin. Kaya, may masamang epekto rin. Hindi lang radiation, siyempre sa utak. Alam niyo mga kapatid, experience sa kapatid ko, lalo na sa mga kabataan, I do not know kung involved kayo sa games na tinatawag nilang Mobile Legends ML na talagang sikat ngayon. Pwedeng nating sabihin top 1 na games which is kinakahumalingan, kinakaadikan ng mga kabataan ngayon. Kasi last week, experience sa testimony ko lang to sa kapatid ko. I was shocked during those days because yung kapatid ko, kung kilala niyo si Jezreel Ampo, kasi sa laging gamit niya ng gadgets at minsan hindi na kumakain, late na kumakain pero late na, kunti na lang ang kinakain. Kaya na-shock ko nung I think 11 PM ng gabi, magto-12 na ng ating gabi. Kasi bigla siyang parang tumamlay. Tapos ang puti-puti na, akala ko na, Lord, ano bang nangyari? Bakit ganito yung kapatid ko? Tulog na kasi ako noon, tapos yung kapatid ko isa, yung bunso namin, si Junel, hindi pa tulog. Tapos ginagawa niya, naglalaro din ng I do not know kung ano yung nilalaro niya ng games. Tapos ako natutulog na. Tapos ang narinig ko na lang, Lem, pag-pray mo ako, yun yung narinig ko. Tapos umangon ako kasi, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Kasi parang na siya, parang wala ng lakas, tapos parang mahawak-hawak sa kanyang tiyan. Yun nga pala kasi wala na siyang lakas, tapos namumutla na. Minsan hindi na nga gumagalaw, hindi na sumasagot yung pag tinatanong ko, uy, ano bang nangyari sa'yo? Tapos talagang medyo ako doon. Kasi wala na ang ginagawa ko, 2 beses ako nananalangin. In the first, parang hindi ko lang, first na pray ko, hindi ko lang, parang sa isip lang. Pero yung pangalawa, kasi parang lumala na talagang nirebuke ko talaga kung anong klaseng sakit na yun. At dineclare ko ang healing. Kaya, sa biyaya ng Panginoon, unti-unti, parang mabalik yung lakas niya. Tapos, sinabi ko sa kapatid ko, yung bunso namin, puntahan mo si mama doon kasi iba kasi ang tinutulugan na bahay ni mama. 2 kasi bahay namin sa Mayana, sa Bangwalog. Sabi ko, puntahan mo si mama doon kasi sabihin mo na ano na bang nangyari ni Jezreel. Kaya, sa Salita, pumunta siya. Tapos pagbalik ni mama, medyo okay na si Jezreel. Kasi biyaya ng Panginoon at saka may mga, nilagay rin akong mga herbal sa katawan niya. Kaya, ang suspect kasi is yung minsan kumakain, tapos minsan naliligo, tapos hindi kumakain, late na kumakain. Yung mga ganun, yung mga abusado sa katawan. Dahil nga sa mga gadgets, sa mga cellphone, hindi ko naman sinasabi na masama ang mag-cellphone, mag-Facebook. But pag talagang ang oras natin ay laging nakatuon dyan mga kapatid. Kaya yun ang nagiging tinatawag nating danger sa physical natin. May namatay na nga, di ba, dahil sa ML, yung, I do not know kung sinong pangalan doon. Kasi nga, sa sobrang, babad, tas minsan hindi na kumakain. Kaya, apektado talaga yung physical. Kaya, mas importante na iwasan natin mga kapatid. So, pangalawa, dito na tayo. I hope na we should take responsibility sa
physical natin. Kasi our body is God's temple. Kaya dapat alaga natin mga kapatid. Pangalawa, how do we take care of our spiritual health? So kanina, we are talking about how do we take care of our physical health. But this time, dumako naman tayo sa spiritual health. So dapat, sinabi ko kanina, balance tayo pagdating dito sa when it comes to physical, when it comes to spiritual. So dapat balance tayo dito. So how do we take care of our spiritual? Kasi nga, minsan malakas yung physical natin but our spiritual is weak. So kaya ang resulta parang ano din, hindi balanse yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano mga kapatid. So first is how do we take care of our spiritual health? Unang una, feed it with God's word. Amen. So this is the very top one, the very important thing for our spiritual na pag ang physical natin pinapakain natin, pinapalagyuan natin. So, dapat may responsibility din tayo sa ating spiritual. Ano yung pagkain sa spiritual natin? Siyempre, yung salita ng Diyos. Kasi pag hindi natin pinapakain ng ating physical, ang mangyayari, mga kapatid, mangyayari ay pwede ring maging payat ang spiritual natin. Sakitin ang spiritual natin. Kaya ang resulta, mawalan tayo ng gana sa gawain ng Panginoon. Diba? Magwawalan tayo ng gana na manalangin, magbasa. Kasi nga, weak yung spiritual natin. But number one is, the solution is that para maging healthy yung spiritual natin, we should always feed it with the Word of God. So every day, day and night, alam niyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi lahat ng joy, alam naman natin, na sa mundong ito, although may joy na, binibigay ang world, but that kind of joy is temporary lang. After that, may enjoy kasi isang bagay, pero pagkatapos niyan, walang satisfaction. Ganun pa rin, hanap ka pa rin ng hanap. Kasi nga, yung joy, yung satisfaction is wala sa mundong ito. Only God can give that through His Word. Kaya, we should always feed our spiritual para maging malakas tayo. Kahit anong problema, hindi tayo matitibag kasi bakit? We have the foundation, that is the Word of God. Our spiritual will become stronger when we always feed it with God's Word. And the second is strengthen it with prayer. Importante rin mga kapatid, we should always give time to pray for our spiritual health. Kasi nga, dami tayong mga hinihiling sa Panginoon, but alam nyo, nakakahiya rin pag tayo'y humihingi sa Panginoon. Pero wala tayong time sa Kanya. Magpre-pray lang tayo kung may hinihingi tayo. Lord, ganito, ganito. Alam niyo mga kapatid, ang intimacy sa Panginoon, importante rin. Alam niyo kung bakit? Try mo nga na manghingi ng kahit anong bagay sa mga taong hindi mo kilala, hindi ka kilala. Ano kayang isasagot nila? Di ba? Maybe, sasabihin nila, sino ka ba? Ba't nanghihingi ka sa akin ng ganito? Lalo na pag malaking halaga ang hinihingi mo. Di kita kilala. Ganun ang response. Kasi nga, hindi kayo close. Hindi kayo magkakilala. At ganoon rin sa Panginoon. Pag hindi tayo maging close sa Panginoon, how can He give? Sa mga bagay na hingi natin. Kaya what important is our intimacy with the Lord. Kasi pag close tayo sa Panginoon, madali lang ibibigay ni Lord kung ano yung mga hinihingi mo. So intimacy is very important. Prayer is very important. I'm not telling you that we should pray. Nagpre-pray naman ako sa pagkain ko, sa pag-snacks. Prayer yan. Pero hindi yan ang ibig kong sabihin. What I mean is that, yung tinatawag natin quiet time para sa Panginoon, yung prayer natin, bago tayo matulog, sa pagising natin, devotion, di ba? Tayo ay nananalangin. Maybe sinasabi natin, kung nagpre-pray naman ako, 2 minutes, 1 minute, I will tell you that is not enough. That's not enough. Hindi yan enough para sa period time natin. Ay mga kapatid, kung sa totoo lang, ang daming pwede nating ipag-pray.
bilang isang Kristiyano. Dami, ang dami. Family natin, ministry, world, government, will ni Lord na ipag-pray natin yan. Kaya kung iisipin, dami tayong pag-pray sa araw-araw na buhay natin. And the last is, ito, pinaka-importante rin to. Lastly, stay away from ungodliness. Ungodliness. Stay away from ungodliness. Proverbs 3:7, sabi doon, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So, para maging healthy yung spiritual natin, mga kapatid, we should depart from every ungodliness. Kasi bakit? In other words, every sin. Kasi yun yung dahilan kung bakit kung when we back to the beginning, kung babalik tayo si Adan at si Eva, di ba nung time na nag-disobey sila sa Panginoon, alam naman natin noon, ang naging bunga at resulta is nahihiya na sila sa Panginoon. Ayaw na silang lumapit sa Panginoon. Dati naglalakad lagi sa umaga kasama ang Panginoon si Adan at si Eva. Pero ang time na yun, Adan, Eva, asan na kayo? Sabi niya, Lord, andito lang kami. Ba't kayo nandyan? Kasi nahihiya kami, ubad pala kami. Kasi nga, gumagawa sila ng ungodliness sa harapan ng Panginoon. Kaya yun yung naging resulta, mga kapatid, tandaan natin. If we commit sin sa Panginoon, yun yung time na parang lumalayo ka na sa Panginoon kasi nahihiya ka Imbis na lumalapit tayo sa Panginoon. But because of sin, naging hindrance. Si Adan at si Eva, nung nagkasala sila, lumalayo sila sa Panginoon. Lord, ganito pala kami, kasi nga, hubad pala kami. Di ba? Kasi nga, nagigilty sila. Kaya, yun yung naging resulta na instead, mas lumalapit sila sa Panginoon, mas lumalapit sila ni Satan. Huwag ka nang mag-pray. Huwag ka nang magbasa. Makasalanan ka. Yan yung condemnation ni Satan sa'yo. Yung pinapaulit-ulit yung kasalanan mo. Hindi ka dapat. Huwag ka nang mag-pray. Huwag ka nang pumunta sa simbahan. Makasalanan ka. Hindi ka napapatawarin ng Diyos. Ganyan lagi ang sinasabi ni Satan, mga kapatid. Kaya we should stay away from every ungodliness. 1 Thessalonians 5:22, sabi dito mga kapatid, say no to every kind of evil. Say no. Sabi dito mga kapatid, say no to every kind of evil. So, kung alam natin yan ay hindi acceptable sa harapan ng Panginoon, say no to that. Alam mo, minsan mga kapatid, when we talk about, kasi talagang uso ngayon. Kasi pag minsan nako-compromise lang tayo, sinasabi lagi natin, okay lang yan. Pero alam niyo mga kapatid, kung sinasabi ng Biblia, hindi yan okay, huwag mong gawing okay. When the Bible says no, no talaga yan. Kasi minsan, okay lang mag-email lang. Nagsisimba naman ako, nag-pray naman ako. But when the Bible says no, it should be no. No one can change that. When Jesus say no, nobody can say yes. Remember that. So stay away from every ungodliness para healthy yung spiritual natin. Alam niyo mga kapatid, kung when our spiritual is healthy, doon makikita yung kakaibang joy that never natin makikita sa mundong ito. Yan lang sa pagsunod natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Before I'm gonna end this message, I would like to share you this 3 things. 3H. God's will for you. Tatlong H. This is the will of God for us, for everybody.
Number one, it's is God's wants you to be always happy. Yan yung unang it's. First, it stands for happy. That is the will of God for us. Gusto ng Diyos na lagi tayong masaya. But how can we happy if our physical is wala na? If our physical is talagang bagsak. Kaya we should always take care of our physical and our spiritual para maging happy tayo. And that is the will of God for us. That we should always happy. Happy for the Lord. Sabi nga, di ba? Gusto ko, happy ka. Di ba? Yung mga kasabihan. Kapag saan ka masaya, suportahan kita. Yung mga ganon-ganon. Pangalawang, it's God's will for you is to be always healthy. Happy, not just happy, but God wants you to be always healthy. So kaya, we should always take care of our physical so that maging healthy tayo. And I pray, and I hope that may responsibilidad tayo sa physical natin para lagi tayong healthy. Sa spiritual natin para lagi tayong healthy. And this is the will of God for us. It should always be that we will always be happy and healthy. And lastly, holy. This is the will of God. So sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, so dapat holy tayo, mga kapatid, sa bawat ginagawa natin. Acting godliness sa bawat ginagawa natin. So I hope ang mga bagay na ito ay magbigay aral sa atin, mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. This is all for the glory of the Lord. Dito para sa sarili natin, but because ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Para yung paglilingkod natin sa Panginoon ay lagi tayong masaya, healthy tayo. Kaya gawin natin to. And I'm sure when we do this, I'm sure si Lord ay mag-glorify. Kasi ito yung will niya sa buhay natin. Kaya maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po ang bawat isa sa inyo, sa mga nanonood sa message na ito. God bless po sa inyo at sa Iglesia ng Freedom Park. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. The glory belongs to the Lord. Let us pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, because napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon. At nakikita namin, na-experience namin na ang tunay na joy, tunay na satisfaction, Panginoon, ay nasa inyo lamang. And I pray, Lord God, that everybody will learn how we should take care of our physical and our spiritual for your glory, O God, because your will for us is to become healthy, to become happy and holy daily sa buhay namin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos. The Lord will bless everybody. The Lord will give His shalom to everybody. Nothing lacking, nothing missing. Great favor of the Lord. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen.